po. So ngayon, punta naman po tayo dito po sa isang live, sa isang video nitong si Atty. Larry Gadon na kung saan hinimok po niya etong si Sara Duterte na mag-resign na lamang bilang Vice President ng Republika ng Pilipinas. So ito, pakinggan po natin. Sir, sa ngayon, ano po ang mensahe niyo kay Sara Duterte? Mag-resign siya. Dahil sinisiguro ko, sigurado ako na sa next Congress, siya ay i-impeach. Nako! Wala lang panahon ngayon dahil mag-eleksyon na, magki-Christmas break. At pagdating ng January, ilang sessions lang, magre-recess na ang Congress, mag-a-adjourn na. Dahil na election period na election season. Pero sigurado, sa next Congress, siguradong siya ay i-impeach. Kaya dapat mag-resign ka na para makatakbo ka pa sa 2028 presidential election. Yun ay kung mananalo ka pa doon sa pagkakataong yon. Ngayon mga kababayan, kasi etong mga pag-iwas nila, hindi nila pagsagot, mga pakulo nila mga kababayan na kapag tinatanong yung mga tauhan niya sa OVP nagkakasakit. Yan mga kababayan, pag hindi na natutuwa dyan ang mamamayang Pilipino at unti-unti nang nawala ang tiwala dito kay Sara, malaki ang posibilidad na ma-impeach po talaga yan. Lalo na ngayon mga kababayan, at sabi nga ng bayan muna, hinug na yung impeachment complaint laban po dito kay Sara. Kaya malaki ang posibilidad na ma-impeach yan mga kababayan. So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito sa interview ni Atty. Larry Gadon bago siya magdemanda or bago siya magsampa ng reklamo sa Supreme Court para ipadisbar etong si Sara Duterte mga kababayan. So ngayon, ito ay kinikredit po natin ito sa DWIZ 882 mga kababayan, Karambola. Kanila po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin. At ang ating special kutsinta, special guest, hindi pala kutsinta. Hindi ko, avocado ice cream. Avocado ice cream. Atty. Larry Kidlat Gadon, Secretary. Yan. Magandang umaga sa inyong lahat ng mga taga-subaybay ng Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Boss Conrad, Boss Jonah. Ayan. Kanina nakikinig ako while traveling. While in traffic. While in traffic. While in traffic. Grabe. Galing lang dyan sa napakalapit na... Alam niyo kung gagalingan ko? Ang layo mo kasi. Yung Manila ka eh. Biruin mo yan. Wala pang 3 kilometro yan eh. Pero... Malayo yan. Kabilang ibayo pa yan. Kabilang ibayo yan. Kabilang ibayo. Kabilang ibayo. Pero halos 1 hour. Ngayon ganito, kanina nakikinig ako doon sa yung topic mo kanina Boss Conrad, yung kay VP Sara. Eto. At marami kasing silang komento, lalo na yung kampo ni Vice President Inday Sara Duterte, na yan daw ay political persecution daw yung ginagawa sa kanya. Pero ako naman, sa palagay ko naman, mali yung hindi yun talaga political persecution. Kundi... Eto mga kababayan, tanong ko lang naman sa inyo. Comment kayo ng Press 1 kung sa tingin ninyo political persecution yung ginagawa dito kay Sara Duterte mga kababayan na iniimbestigahan yung kanyang confidential funds. Press 2 naman kung hindi mga kababayan. Press 1 kung sa tingin ninyo pinapersecute etong si Sara sa pagtatanong mga kababayan kung saan dinala ang pera ng mamamayan patungkol sa sa confidential funds mga kababayan. At presto kung hindi. Kasi ang tingin nila dito, ang sinasabi nung kampo, nitong si Sara, pinapersecute daw. Etong OVP mga kababayan, yung mga empleyado, nitong si Sara. Dahil tinatanong patungkol dun sa confidential funds. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nanggaling din sa kanya yan eh. Kasi una-una, nung isinalang niya yung kanyang budget requisition sa Kongreso, ay naglagay siya ng budget na pagkalaki-laki. More than 2 billion. So ngayon, nagtaka ngayon yung mga congressman, bakit ang laki-laki ng hinihingi mong budget? Dati kay Lenny, 700 million lang. Ngayon, Magkano ba last year? Yung last year, it's only about 700. Pareho lang. Oo, pareho lang. Ang laki na increase. Ang laki ng increase. So ngayon, binusisi ng
mga congressman yung kanyang budget kung bakit ganun kalaki hiningi. Yun. Pala naglagay yun, siya yun naman. ang power ng House. Oo, yun naman talaga eh. At saka isa pa, pera ng bayan yan eh. Di siyempre, Doon nagsimula lahat yan. Doon nag-umpisa lahat. Sabi, kailangan ng confidential fund na ganito, intelligence fund na ganyan. So, hindi naman. Pagkatapos parang Larry, ganito, Ayan, yan. pagkatapos, dahil sinasabi nila, hindi, devolve ng function, wala na I mean, if these provinces can do that, na But yung iba hindi. Oo. Hindi, So, nasa pamamahala yun. Hindi, ano yan? Nasa pamamahala ng local government. Well, maliwanag na leadership importante. Yan. Oo. Ngayon, ang sinasabi natin palagi dito sa mga kaibigan natin sa Department of Agriculture, alam naman nyo kung ano yung mga pwedeng i-produce per province. Ah. Meron tayong sinasabi na key production Alam nila areas. yan. Alam Wait lang, iano natin ng konti. Kasi yung kanila masyadong naglalag sila. Sabi Eh. nila. Ito. Iurong lang natin ng konti pa. Korupsyon dyan sa Kongreso at saka sa Senado. Konti pa mga kababayan. Kasi may anti-recruitment nga. Oo nga, Budgeted ng GAA. meron sila. Meron sila. So, hindi apektado yung kay BP. Ngayon, ang isang naging sobrang malaking issue dyan ngayon ay ito. Nung inalam, kanino ba na-disburse yung mga perang yan? Lumabas ngayon yung nagsalita yung AFP na wala naman silang binigay sa amin. Certification lang hiningi nila. Kaya nga. Pero, may lumabas na expenses sa milyon-milyon din doon sa budget ni BP Sara na ginamit daw nila doon sa youth seminar, yung youth... Yung mga ganon. Oo. Sabi naman ng AFP, hindi kami gumastos niyan. VP nga eh. Pero nag-certify ang AFP ba? Nag-certify ang AFP. Yan kasi yung masakit dyan mga kababayan, ginamit pa nila yung ating mga kasundaluhan, para lamang kumamal ng pera ng mamamayan. Ganyan katindi yung ginawa mga kababayan ng opisina nitong si Sara Duterte para mapagtakpan yung pagkamal ng pera ng mamamayang Pilipino. Ginamit pa nila yung ating mga kasundaluhan. Tapos ngayon, gagamitin pa ulit nila ang ating mga kasundaluhan mga kababayan na labanan ng gobyerno ni PBBM at magbitaw ng suporta magbitaw ng suporta kay PBBM dahil daw sa adik ang presidente. So ngayon, kung titingnan nyo pong mabuti, yan na yan dapat nga yung ating mga kasundaluhan tingnan po nila etong ginawa ng opisina nitong si Sara na para lang makalusot sa pagtatanong, sa paggastos ng pera ng mamamayan, ginamit pa ang ating mga kasundaluhan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Na there was an activity. Pero sabi nila, pero gastos namin yan. Hindi nagbigay ang OBP dyan. Tama. Kaya ang pinalabas ng OBP, meron silang ginastos doon. Kaya nagresibo. Oo. Sabi mali doon. May mali doon. Eto pa. Paano mo ipaliwanag na meron kang binigyang tao na ang pangalan Mary Grace Piatos? She does not exist. Pero yung Fernando Tempura. Sino yun? Etong si Clarita Nova. Sino yun? These are all invented ghost names, ghost personalities na binigyan mo ng milyon-milyon. Mga chichirya pala mga kababayan, yung mga ipinangalan. Ano po dun sa mga resibo? May mga Tempura, may mga Innova mga kababayan, tapos may Piatos. So ganun mga kababayan, yun yung inilagay nila ng mga pangalan dun sa mga resibo na hindi naman nag-e-exist yung mga pangalan na inilagay nila doon. Kaya nga mga kababayan, talagang kahinahinala etong ginagawa nilang anomalyang ito. Kaya pala kung titingnan nyo doon sa naging pahayag ni PBBM, wag daanin sa kwentong chicherya. Magsabi ng katotohanan. Kasi nga naman, paano nga naman mga kababayan, yung kwento kasi nila, yung mga pinagsasasabi kasi nila, talagang kwentong chicherya talaga. Biruin mo, may mga pangalang Tempura mga kababayan. Merong Nova, merong Piatos mga kababayan, 'di ba? Ginawa nilang mga pangalan ng chicherya yung mga inilagay nila do sa resibo. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Kaya ngayon na May resibo ba yun? Are this ano? Walang resibo puro certification lang. Saan nalaman yung pangalan na yan? Doon din sa sinabing nila. May certification. Sa house. Galing sa OBP.
Kaya ngayon, nung inuusi sana doon sa kanyang Ang chief of ibig- staff, ang ibig mo hindi na nila masagot. Ang ibig mo sabihin, itong mga resibo, etc., it was part of the COA, ano? Oo. Part Ganun ba of yun? the COA. Paano nakuha ng House yung COA report? Sa PNAD. Sinupina. Sino Sinupina. Sinupina. Alam mo ang House, they have plenary Oo nga, so powers nasa to do PNA yung COA. Oo. And then doon lumabas na nakita ngayon ng House. Sino itong Mary Grace Beatos? Sino itong Fernando Tempura? Sino itong Clarita Nova? May mga ganong pangalan? Ngayon, Ganong pangalan. hindi mapaliwanag. Hindi nila Hindi pala Innova, Clarita Nova. Tapos Ferdinand o wait lang, balik natin. Tempura. Kami gumastos niyan. So, VP nga eh. Pero nag-certify ang... Kami gumastos niyan. Saan nalaman yung pangalan na yan? Doon din sa sinabing nila. May Sa certification. House. Galing sa OBP. Kaya ngayon, nung inuusi sana doon sa kanyang Ang chief ibig- of staff, ang ibig mo hindi na nila masagot. Ang ibig mo sabihin, itong mga resibo, etc., it was part of the COA, ano? Oo. Part Ganun of ba the yun? COA. Paano nakuha ng House yung COA report? Sa PNAD. Sinupina. Sinupina. Alam mo ang House, they have plenary Oo nga, so powers nasa to do PNA yung COA. Oo. And then doon lumabas na nakita ngayon ng House. Sino itong Mary Grace Beatos? Sino itong Fernando Tempura? Fernando Tempura, mga kababayan, tapos Clarita Nova. Sino itong Clarita Nova? May mga ganong pangalan? Ngayon, Ganong pangalan. hindi mapaliwanag. Hindi nila maipaliwanag kung sino yung mga yon. Kagaya na lang ng Mary Grace Beatos. 25 million, binigay mo, isang bigayan. Ako nga, di pa ako nakatanggap ng ganyang pera sa gobyerno. Hindi naman dapat eh. Oo. Bakit ano karapatan mo para Ayan na nga. Ano karapatan ko para tumanggap ng ganon? kaya So, ito, saan na nga mauuwi lahat ito? Paliwanag. Meantime kasi, nagiging... Yes. pero hindi national- pwedeng sabihin na ito National- ay political persecution. Yeah, okay. Okay. Sila lang talaga. naman nagsasabi. Sila lang yun. Wala namang... Walang and iba. not everybody agrees with Yes, them. Yes. Okay? Oo. Na meron pong kailangan usisain, yung mga kailangan usisain na yan, kailangan gawin. Oo. Pero ito yung punto, hanggang saan mauuwi yan? Hanggang... Paano? We have other things to solve. Ang We have other things to suggestion ko nga, pay close ang attention suggestion to. ko nga sa okay, wrap up nyo na yung hearing na yan. You have, Yan ang you have enough information. And then- file cases. Impeachment. Amend the law. Hindi, kasama yun. In terms of amending the law. Bakit may ganong klaseng power? Pagdating ba sa confidential funds, Ganito Okay, kay Jolex, mega love shoutout na lang. Oo. whatever he or she says goes? Depende. Depende. Kaya nga, so, Nasanay kasi siya. kailangan magkaroon ng resulta. Oo. Tama. Anong kauuwian nito? Yun ang tinatawag. Ipagbawal na yung confidential Hindi. funds na yan. Ang ano nga, Dapat yan, kung merong hihingi niyan, only the police and military agencies. Hindi po pwede Hindi kasama yung confidential funds sa pagpapatakbo ng sensitive. Hindi naman lahat ng position sensitive. Halimbawa, malaking halimbawa, may confidential fund ng BSP governor. Sabi ni Arvin Celes, need namin malaman kung saan napupunta ang taxes namin. Kaso nga lang, ang katuwiran kasi mga kababayan ng kampo, nitong si Sara Duterte, kaya nga daw sinabi na confidential. Kaya daw po sinabi na confidential funds, bawal daw pong sabihin sa publiko. Bawal i-publicize mga kababayan, i-public. Yan yung sinasabi nila at iginigate nila. Kaya nga confidential funds bawal ipaalam sa inyo. Ang problema kasi mga kababayan, paano kung yung confidential funds hindi pala napupunta sa interes ng mamamayan at hindi pala bumabalik sa taong bayan at pumupunta lang sa bulsa ni Mary Grace Beatos. Di kawawa lang ang mamamayan. Kaya nga mas maganda i-abolish na mga kababayan yung confidential funds. At kung maaari, kapag ka humihingi sila ng budget pera ng taong bayan, dapat sabihin nila publicly
i-transparent nila na ganito yung budget ni ganito. Mga kababayan, para alam natin kung magkano ba yung napapapuntang budget sa isang sangay ng ating gobyerno. At dapat mga kababayan, i-transparent din nila kung saan nagagamit at nagagastos ang pera ng mamamayan. Dapat ganon. Ano po, nang hindi naaabuso ni Mary Grace Piatos. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Importante yun. Oo. O, totoo yan. Importante yun. May mga hire siya na Yes. consultant na pag nalaman ng merkado, sinyalis sa kanila yun at magkakagulo market. Ah. Tama. Ganyan confident. Meron. Kasi sensitive yung position. May mga offices na talagang Sensitive, Oo. kailangan niya. attach yung confidential. Pero na- kung hindi, Pero kasi, kailangan may mga parameters. tama yon. Dapat may parameters. And kaya lang kasi, itong dito kay BP, Sara, classify nila kasi yung confidential funds as yung anti-terrorism and anti-recruitment nga. Oo nga. Yun ang nangyari doon. Doon nila ginamit yung pera. Doon. Yun Kaya yung meron Hindi kanilang... naman function ng BP yun. Oo, kaya nga Hindi maganda. Kaya nga nagtaka ngayon yung mga congressman. Bakit mo kailangan ng ganyan? Dati kasi Ngayon, ano yung pa? yung dating binigay sa saan mo ginamit? Eto, yun nga. lumabas na yun. umabot sa ganon. Oo. Umabot sa Kaya nga, Umabot na sa ano. Sino yung Mary Grace Piatos? Yung Fernando Tempura. Oh. Yung mga pangalan ng snacks ng UWC yan eh. Siguro Mary Grace, Yeah. Habang siguro ginagawa- mahilig kumain. Oo. Yun nag-invento ng mga pangalan. Tempura eh. Piatos. Mary Grace. Nova. No, puro ano yun? Chips. Puro snack. Ano yan? Chips. Ang problema Wala doon. namang isa yung madap. Ang problema doon. Wala isa yung madap. Habang Churros. Walang churros ang pangalan. Yan ang Alam mo, problema. Yan ang problema diyan. Dapat sana habang gumagawa ka ng certification at lahat, gagawa ka ng project at lahat. Wag kang kakain ng mga piatos. Ito lang masasabi ko dyan. Ito lang masasabi ko. Gumawa ka ng programa. Kung may gumawa doon sa office of the Vice President, Panatan mo yan. hindi malinis gumawa. Yes, yes, Hindi totoo. kamukha ng mga congressman. Ibig sabihin- Pulido gumawa yan. Ayusin nyo. Ayusin. Yan ang sinabi. Kung magnanakaw ka na rin lang. Ayusin mo. tama! Pulido pag nanakaw. Ngayon, ito namang Ayaw eh, mga congressman. o kagaya niyan, etong si Katon Ying. Alam mo yung si Katon Ying, isa sa mga paborito kong mga radio commentator yan eh. Meron siyang nilabas na video na talamak daw ang korupsyon dyan sa Kongreso at sa Senado. At kailangan daw ay kumilos si Presidente upang masawata ito. Ito naman ang aking Eto mga kababayan ha, sasagutin ni Atty. Larry Gadon. Kasi yung kay Katon niya, hindi ko na pinansin yun eh. Mga kababayan, kasi unang-una, opinion niya yon. Pangalawa mga kababayan, yun yung pananaw niya. So ngayon, pakinggan natin yung sagot nitong si Atty. Larry Gadon do sa mga binitawang pahayag nitong si Katon Ying. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. kasagutan dyan, o aking obserbasyon dyan. Ang ating demokrasya ay nababalot ng batas. Meron tayong konstitusyon at meron talagang mga constitutional commissions na tumututok sa mga bagay na yan. Kagaya ng Commission on Audit, which is independent from the office of the President. Ganon din itong Ombudsman, which is an independent constitutional body which is not under the President. Ang trabaho nila, ang katungkulan nila ay ang reviewin itong mga gastusin ng mga iba't ibang mga sangay ng pamahalaan, kasama na dyan ang judiciary. Lahat. Including Office of the President and the House. Yes, and the legislative branches. Hindi naman trabaho ng presidente yung mag-check, mag-audit ng mga gastusin. Kagaya nito, yung itong Kongreso, kung meron sila mga projects na nakalaan sa bawat isa sa kanila, hindi naman yan pwedeng silipin ng presidente. Dahil unang-una, meron ng COA. Kung meron mang kamalian dyan, meron naman nandyan ang ombudsman. Sino ba nagsasabing dapat presidente gumawa niya? Si Katon Ying. Bakit naman? Ang problema kasi kay Katon Ying, mga kababayan, masyado siyang naging padalos-dalos dun sa kanyang opinyon. Kasi mga kababayan, hindi niya muna sinuri ng mabuti
na ang may kakayanan na magtingin ng mga hinihiling niya mga kababayan, yung iniaatas niya sa pinapakiusap niya sa presidente, ang COA. Kaya nga meron tayong COA mga kababayan, kasi trabaho po nila na suriin kung may korupsyon ba or wala. Trabaho nila na mag-audit mga kababayan patungkol sa pera ng mamamayan, kung paano ito nagagastos at kung paano ito mga kababayan ginagamit. Ang gusto kasi mangyari nitong si Katunying, nitong si Sir Anthony Taberna mga kababayan, si mismong si PBBM ang gumawa ng hakbang at mismong siya ang magtrabaho para alamin kung may corruption ba or wala. Mga kababayan, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Nying, ewan ko kay Ba't ka naman nakikinig kay Tunying? Nakakaaliw nakakatawa. Pati pambira naman. Pati yung mga ganon, nasaklaw pa ng presidente. Hindi na sa... Iisip. Oo. Laki na nga ng problema niya dyan sa yung- mga ang dami sakuna. Yung mga cabinet niya, kulang sa aksyon. Oo, itong... Kung makarinig na nga, medyo masasakit na yung salita niya. Oo. Hindi pa rin... Tengang kawali. Oo, pero... Meron namang ano... Tinga-tingahan lang yun. Meron namang mga ginagawa na Kulang. talagang hindi puspusan na rin. Kagaya noong Biyernes, ako ay naging guest speaker doon sa national launching ito ng Land Bank, yung tinatawag Land Bank? Agrisenso. Naglaan ng 11 billion ang Land Bank na pondo para ipautang sa mga magsasaka at mga Uy, isda. maganda yan. At ang kagandahan nitong For the first programa time, nito- Oo. Ang kagandahan, ano ito? Repackage nila. Baka hindi naman totoo yan. Baka president lang. Totoo. Kasi Dahil walang history ang land bank na Na ganyan. nagpapautang sa farmers. Hindi. Ngayon lang. Kasi siguro na upon the orders of the president. Kasi yung land bank, ano yan Commercial Department bank of na Finance yan. yan. Hindi, pero nasa ano pa rin yan. Talagang kung, Iba na, ang ibang kung kanilang mag-behave, iba kultura. na ang Kultura. behavior Yung na Pero kultura. napakaganda ng Ang programa. mga kliyente niyan, puro real estate. Mega world. Laki-laki ng exposure nila. Oo. Pwede ba yun? Bakit ganun? Pero ngayon ay naglaan sila ng 11 billion pesos para sa ipapautang nila sa mga farmers and fishermen. How? Mag-apply lang sila. At ang kagandahan nito, Meron bang hindi na ito- capacity? ang Land Bank, through the years na wala silang ganyang experience, Mamonitor. ay hindi basta-basta na lamang pwede kang magpautang ng 11 billion to how many? To 20 million people? meron Kailangan mo ng dyan? meron silang Matinding mga highly organization trained dyan. mga regional offices na tumatanggap ngayon ng mga applications diyan. In fact, doon sa aming yung inattendan ko na launching nito noong Friday ay Kasi ito yung kauna-unahang pagkakataon na magpapahiram ng pera ang land bank sa mga kababayan nating magsasaka. Tandaan nyo po mga kababayan na kaya nga hindi makapaniwala etong si Sir Conrad mga kababayan at saka itong si Sir Jonathan De La Cruz na maglalabas ng ganong kalaking pera ang land bank mga kababayan para tulungan yung ating mga magsasaka na pahiramin ng kapital po sa kanilang pagsasaka. Kasi eto kauna-unahan mga kababayan, kauna-unahang pagkakataon na gagawin ng land bank yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. punong-puno yung sports sa stadium. Nandun lahat ang umattend doon, mga farmers at mga fishermen at saka mga micro, small and medium enterprises na mga gusto mag-apply. At ang kagandahan nito ay hindi na ito kasing hirap mag-apply kagaya nung dati. Dati kasi kung ano-ano hihingin sa iyo ng mga dokumento kaya hindi ka na makakakuha ng loan. Dito sa kanila, ipakita mo lang na meron ka talagang farm na Di ka kailangan nakamerkana. hindi ka na hindi ka rin kailangan nakatsaleko. So logic yan. Gusto ko makita yan in fruition. Yes. In fruition. Halimbawa, after so many months, ano na Sino nangyari na? dyan At sa saka sino programa? nabigyan? Yan ay tututukan ko Kasi yan ang daming launching na ganyan. Puro launching lang. Ang suggestion ko nga, Na programa para sa mga magsasaka. at saka Pero pero tututukan ko yan sa
Ang kulit nila mag-interview, mga kababayan, hindi nila pinapatapos si Atty. Larega doon. Dapat pinapatapos muna nila para maliwanag yung paliwanag. At sila ay nakikipag-ugnayan sa akin dahil sa... Well, nabanggit nyo yung agriculture. Ito yung Federation of Free Farmers na sinasabi nila. Yan daw 25,000 agricultural extension workers. Na-devolve sa mga local governments. Ang gusto nila, nagkaroon daw yan ng structural disconnect. Oo. Yes, correct. Kasi sinasabi mo, magkaiba-iba ang tono Yes. ng mga LGUs. Oo. Hindi na isasabay-sabay. Teka, may tanong ako. Ano ba programa ang gusto nyong ipagawa sa mga LGUs. technicians, etong extension workers? Dati, Kung meron ka extension worker, wala namang programa, Alam mo, wala rin mangyayari. alam mo kasi Bakit unahin natin yung programa? meron ganito. Meron mga programa sila. Meron Okay. sila. Gusto ko ang malaman kung anong nangyari na doon sa mga programa na yun kasi meron silang rice and corn. Meron silang fisheries development program. Asin. Wala silang asin. Walang asin. Walang asin. Wala silang asin. Sibuya. meron naman sa Pangasinan. Meron silang high value crops program. Meron silang mga ganyan Existing yan for so long. These are existing and funded. It's Oo. not as if itong mga ito program. Katang isip lang, hindi. Ngayon, ang issue, ang naging problema ba ninyo ay yung mga extension workers o yung pag-i-implement mismo ng programa? Kasi pwede ka O na yung design ng programa. design ng programa mismo. Yun ang dapat na tignan. O anong nangyari na sa rice and corn. Halimbawa, Review. Database. yun ang dapat na sabihin. Ayan na naman, sasabihin mo na naman, kailangan Yan ng ang dapat nila database, sabihin sa akin. Pero alam mo, tungkol Yan ang dyan, dapat sabihin. meron akong napuna din dyan eh. Dahil one time na-invite din ako sa Pangasinan na maging guest speaker sa isang event doon. Doon ay napag-alaman ko na ito palang Pangasinan ay nakakapag-produce sila ng 125% ng rice. Ibig sabihin... Exporter sila, in other words, as a province. Oo. Hindi, 225% pala. Ibig sabihin, na susuplayan nila ng bigas ang kanilang probinsya, And then yung export. 125% Export to other ay na-export provinces. pa sa ibang provinces. So, sa national stock. Kung kaya ng Pangasinan gawin yan, ba't hindi naman kayang gawin ng iba? Hindi naman pwedeng masabi na yung Pangasinan ay hindi rin dinadapuan ng alam ko. Kasi sa Pangasinan, merong sardinas, bangos. Bangos. Sa ibang lugar. Itanong natin yan. Tanong natin, Ronda. So ito mga kababayan, cut na natin dyan. Isa lang yung maliwanag dito, ano po yung gusto nating malaman, yung about do sa sinasabi ng kampo nitong si Sara Duterte, mga kababayan, na political persecution yung ginagawa po sa kanila. Ano po na pag-iimbestiga ng confidential funds. Ngayon mga kababayan, hindi kasi pwedeng sabihin na ginigipit sila. Hindi pwedeng sabihin panggigipit yung ginagawang investigasyon patungkol sa confidential funds. Kasi unang-una mga kababayan, pera ng taong bayan yan, pera ninyo yan at karapatan ninyong malaman kung saan napupunta ang pera po ninyo. Kaya nga mga kababayan, tingnan nyo, saglip na dumadami yung sumusuporta kay Sara ngayon, pabawas ng pabawas. Kasi ang kalaban dito ni Sara, ang binabangga niya dito, the more na gumagawa sila ng mga eksenang ganyan na kung saan kapag ka tinatanong, yung mga empleyado niya, yung mga empleyado ng OVP, biglang nagkakasakit mga kababayan, hindi nila nalalaman na nadidismaya na. Naiinis na sa kanila ang taong bayan kasi interest ng mamamayan yung binabangga ni Sara dito. Kasi interest ng taong bayan na malaman kung saan napunta ang pera na binabayaran nila, lalo na yung mga malalaking magbayad ng tax. Yan yung isa sa talagang matinding magtanong kung saan napupunta ang pera nila. Kaya unang-una, hindi nila pwedeng sabihin na pine-persecute sila dahil sa tinatanong sila ng Kamara at iniimbestigahan yung patungkol sa confidential funds. Ano po, lalo na ngayon, at kumanta ng kumanta, etong si Gina Acosta. So sa mga susunod na hearing mga kababayan, about dyan sa confidential funds na yan, mas marami pa tayong malalaman. At hindi natin alam kung sisipot pa ba etong si Sara, yung mga empleyado niya mga kababayan, or hindi na. Kaya nga dapat mga kababayan, maipaliwanag na nila ito ng mas maayos, sagutin ni na Sara Duterte yung mga katanungan ng mamamayan kaysa iwasan nila ng iwasan.
Kasi baka magulat na lang si Sara, magising na lang siya one day, wala nang sumusuporta sa kanya at iwanan na siya ng taong bayan.